Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo, man, about naman ito sa China, no? So I think, basta some kind na mangyayari sa kanila, kailangan nating anuhin yun, ano? So ang video ito ay mula kay Mr. Good Vibes Shorts. So meron itong pamagat na Chinese generals, isa-isang nalalagas. China may bagong dambuhalang barko at stealth fighter jet. So, yun, bago natin simulan, Mr. Good Vibes Shorts, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Chinese generals, isa-isang nalalagas. China may bagong dambuhalang barko at stealth fighter jet. So again, Mr. Good Vibes Shorts, Filipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Ng China at iba pang matataas na pinuno ng kanilang militar. So let's start zero. Mga general ng China at iba pang matataas na pinuno ng kanilang militar, isa-isa di umanong nalalagas, ngunit hindi ito agagawan ng mga kalaban. Bagkus ay may kinalaman dito ang presidente mismo ng China na si Xi Jinping. Paano ito nangyari? Samantala, inilabas na ng China ang ano yun, I think hula ko dito is baka sila lang din yung naglalaglagan, kasi syempre baka hindi na rin nila masikmura yung mga pinaggagawa ng mga leaders nila, nilang pambato sa karagatan na magiging pinakamalaking amphibious assault ship sa buong mundo. Ganon din ang kanilang pinakabagong 6th generation fighter jets na pinaniniwalaang may stealth capability o mahirap itong madetect ng radar dahil sa disenyo, hugis ang materyales na ginamit sa katawan nito. Ito na nga ba ang hudyat na tuluyan ng mauungusan ng China ang US sa larangan ng naval at air forces? Dahil dito ay naglabas na rin ng bagong military budget ang Japan na pinakamalaki sa kanilang kasaysayan dahil sa banta ng China at North Korea sa rehiyon. Kasabay ang pagdevelop nila ng makabagong 6th generation military aircraft kasama. Grabe, so parang inaano talaga nila, parang naghahamon din talaga sila sa Japan. Alam naman natin kung ano talaga yung history ng Japan, tapos ngayon pagbabantaan ba naman nila. So tingnan lang natin. Good thing na rin kasi nasa side natin yung Japan ng UK at Italy. Ito na nga ba ang magiging hudyat ng paghamon ng Japan sa lakas ng China para sa labanan ng military domination sa buong Asia? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Subscribe nyo yan, men. Absent ang apat na kilala at respetadong general ng PLA o People's Liberation Army ng China sa ginanap na seremonya na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng CCP at pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping. Dahil dito ay iba't ibang spekulasyon ang lumabas na may nagaganap na power struggle sa pamunuan ng CCP, lalo na pagdating sa kanilang militar. Kasabay ng okasyon ay meron yan. Kita nyo naman kung ano-ano na lang yung mga pinaggagawa, or iba kasi yan, men, kasi for example, general ka, tapos alam mo na grabe na tong grabe na tong panig namin, kung sino-sino na lang yung mga ginagambala or nagpakita ba naman na walang takot, diba? So yung iba siguro dyan is parang atras na ako dito, baka masali pa ako sa malilintikan nito, ang pag-anunsyo ng promotion ni Chen Hui bilang bagong general at political commissar ng Army ayon sa isang ulat ng Voice of America. Kaya't maraming mamamayan at foreign experts ang nagtataka kung ano ang nangyari at biglang nawala sa naturang seremonya ang apat na general na dati ay laging nasa tabi ng Chinese President sa mga mahalagang event. Ang mga ito ay ang Army Political Commissar na si Qin Shutong, Army Commander Li Chamong, Navy Political Commissar Yuan Huazi at Police Commander Wan Chuning. Ayon sa mga haka-haka ay tinanggal di umano ang mga nabanggit na general dahil sa papel nito sa corruption cases na iniimbestigahan ngayon ng CCP. Ito ay dahil may corruption? Okay. Ugnayan ng mga general na ito sa isang dating mataas din na opisyal ng militar na nasa sentro ng malakihang corruption case sa bansa na si Miao Hua. Kaya walang sinayang ang pamunuan ng CCP kundi alisin din sila sa posisyon ng agaran. Pero marami ang naniniwala na mayroong mas malalim na dahilan sa kanilang biglaang pagkakatanggal sa pwesto bukod sa korupsyon. At marahil ay may kinalaman ito sa loyalty ng mga nasabing opisyal kay Xi Jinping at ang constant na power struggle sa loob ng CCP. Ayon sa possible din yun kasi kung usapang loyalty naman talaga, men, syempre nandyan yung loyalty, pero kapag darating kasi yung panahon or yung time na parang hindi mo na nagugustuhan yung mga pinagagawa nila, doon masusubok din yung prinsipyo mo So parang ano na yan, pagpipilian mo, prinsipyo mo over sa loyalty. Kasi pangit yung loyalty na kapag nasosobraan ka sa loyalty, kahit alam mo na mali na yung mga pinagagawa, 'di ba? Doon ka pa rin. Parang hindi na yun hindi na yun healthy na loyalty ulat ng ORF o Observer Research Foundation na ang China ay may kinakaharap na hamon
sa larangan ng economic at social issues sa loob at labas ng bansa. Ngunit ayon sa kanila, imbis na gumawa ang CCP at si President Xi Jinping ng mga hakbang upang harapin at masolusyonan ang mga problemang ito, ayon sa ORF, ay mas nakafocus silang labanan ang mga tinuturing nilang banta sa kanilang liderato, mapalabas Diba? man o loob ng China. Kaya madalas Grabe. nating naririnig ang salitang anti-corruption at internal purification sa kanilang mga speech na ayon sa mga eksperto ay isang strategy na matagal nang ginagamit ng kahit mga sinaunang ruler ng ancient dynasty sa China, maging sa mga kaharian sa Europa. Nasa oras ng mga malalaking problema ay pinapalabas nilang may gustong sumira sa kanilang liderato, maging sa sarili nilang mga tauhan, upang dito maibaling ang pansin ng mga tao nilang nasasakupan kaysa sa mga tunay na problema ng bansa o kaharian. Sa katunayan ay Yun lang. So parang ginagamit nilang shield yun. Iba din, magulang din, men. 80 general na ang naalis sa pwesto simula noong 2012 nang pinalakas ng China ang kanilang anti-corruption campaign na siyang pinakamaraming natanggal na opisyal ng militar ng kahit anumang bansa sa loob lamang ng 12 taon. O may average na 7 general bawat taon ang sinisibak sa pwesto. Pero ayon Ito pa yung nakakatawa. Galit sila sa corruption. Pero yung ginagawa mismo ng buong grupo nila, nangungurap sila sa buong bansa, men. 'Di ba? Kunin mo ba naman or ibulsa mo ba naman yung mga teritoryong hindi sa'yo? Healthy pa ba yun? Mas kung tutusin, mas kurap pa nga sila sa mga kurap sa kanila eh. Bars. naman sa ibang foreign observers, may ilan talagang opisyal na nasangkot sa korupsyon sa China. Pero ang iba di umano sa kanila ay hindi pa napapatunayang may kasalanan, kundi ang pagsuway lamang sa kagustuhan ng Pangulo o ang pagiging banta sa kanyang posisyon dahil sa paglakas ng impluensya nito. Ang mahirap nga lang ay kadalasan hindi na ipapublish ang totoong resulta ng investigasyon laban sa mga general na ito o kaya naman hindi sila nabigyan ng tamang tsansang may pagtanggol ng kanilang mga sarili ayon pa sa mga eksperto. Ngunit sa kabila ng mga issue na ito, ang nakakatakot yan kung Chinogi. na kinakaharap ng mga matataas na opisyal ng Chinese military ay wala pa rin makakapigil sa paglakas ng kanilang hukbo maging sa larangan man ng Navy na tinuturing na ngayong pinakamalaki sa buong mundo at sa kanilang Air Force na walang dudang may kakayahang humamon sa lakas ng US Air Force. Yan ay dahil naglabas ang China ng kanilang pinakabagong Type 76 amphibious assault warship na Sichuan base sa pangalan ng isang probinsya sa China na siyang magiging pinakamalaking assault ship sa buong mundo. Dahil dito, mas lalong sinimento ng China ang pagiging pinakamalaking Navy sa bigat na 40,000 tons at may flight deck na katumbas ng 3 football o soccer fields. Kayang-kaya di Pero kahit na sabihin pa nila na nasa kanila yung mga pinakamalakas na pandigma sa dagat is ano pa rin naman makikita pa rin naman natin na takot nga sila sa US itong magbitbit ng mga fighter jet, helicopter at drones upang lalong mapalakas ang kapasidad ng Chinese Navy na mag-conduct ng operasyon kahit sa malalayong karagatan. Sinimulan nitong i-construct sa isang top secret ship factory sa China Enero nitong taon. May haba itong 850 feet at lapad na 170 feet. Subalit mas maliit ito kaysa Fujian, ang pinakabagong aircraft carrier ng People's Liberation Army. Armado rin ito ng mga makabagong teknolohiya at defense system, maging ang isang electromagnetic catapult na pinagmamalaki nila dahil makabago itong teknolohiya kumpara sa steam catapult na ginagamit pa rin ng US Navy sa kanilang mga aircraft carrier. Dahil dito, bagamat mas maliit ito kaysa full-size aircraft carrier na makikita natin sa US Navy, may kakayahan itong magpalipad ng fixed-wing aircrafts na dati ay kaya lamang gawin ng isang full-fledged aircraft carrier. Ayon sa isang British military expert, ito ay bago at innovative technology na wala pang Navy sa mundo ang nakakagawa. Ayon sa mga designers nito, ang primary purpose ng Sichuan ay magdala ng unmanned drones at helicopters. Meron itong tinatawag na Arister technology na magbibigay sa kanya ng kapasidad. Unmanned drones. So naghahanda na nga talaga sila, men. Pero I think bago pa nilabas ng China to, wala na. Meron ng na ito, men. Meron ng pang-counter yung American nito. Advance talaga. Advance kasi yung or mas advance yung Amerika. Or I don't know kung napag-aralan na ba nila yan. Pero for sure, syempre yung Amerika, hindi naman papayag yun na maungusan lang sila ng bansang China, di ba? Na magpa-landing din ng mga Chinese fighter jet tulad na rin ng isang aircraft carrier. Ang Sichuan ay isa pa lang sa maraming ganitong uri ng barko na gagawin ng China sa mga darating na taon. Pero ang target talaga nila sa barkong ito para sa hinaharap ay maging full-time drone carrier kung saan kilala ang Chinese military na may libu-libong unmanned drones na handang sumabak sa laban anumang oras. Bukod dito ay naiulat din na abala ang kanilang military shipyard sa paggawa ng kauna-unahan nilang nuclear-powered aircraft carrier na ipangtatapat nila sa US Navy na meron ng 11 nuclear-powered carriers. Kaya walang duda na lalong pinapaigting ng China ang kanilang naval capability bilang paghahanda sa invasion sa Taiwan at pakikipagtunggali sa US Navy sa hinaharap ayon sa mga eksperto. Hindi pa dito tumigil ang pag-flex ng China ng kanilang bagong mga armas dahil kamakailan lamang ay namataan naman ang dalawang makabagong fighter jets sa syudad ng Chengdu na pinaniniwala ang 6th generation stealth fighter jets. Matagal nang may spekulasyon na may dinidevelop ang China na ganitong klaseng eroplano. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila pinakilala na nila ito sa mundo dahil halatang sinadya nilang paliparin ito sa mataong syudad upang malaman ng buong mundo ang kanilang pinakabagong pambatong armas. Bagamat hindi mayabang, di ba? Nagyayabang. Ang tanong, may quality ba yan? Kaya sabihin natin na meron nga kayong mga malalakas na mga pandigma or whatsoever.
Pero ano namang purpose niyan kung sobrang dami niyo namang kalaban na bansa? 'Di ba? Di din nag-iisip 'to eh. Pakinukumpirma ng Chinese military authorities ang naturang eroplano. Kumalat na ito agad Kung ano nga eh, kung mag one-on-one nga lang sila ng Amerika, medyo mahihirapan nga sila eh. What more na lang kaya kung sobrang daming bansa na pagtutulungan sila, 'di ba? sa internet at marami ang namangha sa itsura nito na walang makikitang nakausling buntot o vertical stabilizers tulad ng typical na fighter jets o eroplano. Bahagi ito ng disenyo upang mapanatili ang stealth capabilities nito na ayon sa mga aircraft enthusiast na malamang ay pinapatakbo ng computer ang stabilidad nito sa himpapawid. Ang naturang test flight ay tinaon sa kaarawan ng founder ng People's Republic of China na si Mao Zedong na tila ba malinaw na mensahe sa mga katunggali ng China ang pagpapakita ng kanilang lakas sa himpapawid. Ayon sa mga eksperto, tila ba gustong iparating ng China na handa silang higitan ang US Air Force bukod sa Navy na sila na ang tinaguriang pinakamalaki ngayon sa buong mundo. Hindi gawin na lang nila, wag silang puro salita. Kasi para sa akin, malabo talaga nilang masurpass yung America men eh. Hindi kayo ba? Do you think kaya bang isurpass ng China yung America? Eh, naghihirap nga ngayon sa ekonomiya yung yung China eh. Malalaman natin yan men kapag naupo na si Trump papayag ba si Trump dyan or yung America? No. Ang fighter jet ay diamond-shaped at may tatlong makina sa gilid at sa bandang ibabaw ng eroplano na hindi pangkaraniwang configuration ayon sa mga aviation expert. Subalit hindi naman bilibrito ang iba dahil matagal na di umanong may eroplanong ganito ang Amerika tulad ng B-2 at B-1 bombers na walang vertical na buntot at gaya ng inaasahan, wala pang detalye ang makukuha ukol sa naturang eroplano at kung ano rin ang ibang capabilities ng stealth plane na ito. Pero isa lang ang pinagmamayabang pa lang tapos sa Amerika sobrang dami na nilang na manufacture, anak ng teteng yan. Iniiyakan nga nila yung Typhoon missile ng Amerika eh. Di ba? Ay, nako. linaw sa lahat na hindi tumitigil ang China sa paggawa ng makabagong kagamitan at armas upang maungusan ng US bilang pinakamalakas na militar sa buong mundo. Pero ang tanong, mangyayari nga ba ito? Sa ngayon, ayon sa mga eksperto, bagamat pinakamalaki ang Chinese Navy sa buong daigdig, ay hindi naman ito ang pinakamalakas dahil hawak pa rin ng US ang titulong yon at dagdag pa nila na pound for pound ang US. Tingnan nyo kung gaano ka laki yung pagkakaiba nun. Pinakamalaki yung China pero hindi ang pinakamalakas. So doon pa lang wala na eh. 'Di ba? Yung China kasi nakapokus sila sa paparamihin nila yung mga pandigma or defense or whatsoever nila para maipakita nila sa buong mundo na parang sige, subukan nyo kami. Akala siguro nila hanggang doon na lang yun. Kaya nga meron tayong 'di ba, comparison na quantity over quality. Kasi aanhin mo naman yung quantity kung lugi ka naman sa quality. 'Di ba? Yung pa nga lang ng yung Israel, kahit nasabihin natin na Iron Dome, wala na. Sobrang goods na nun. Masasabi mo talaga na grabe, sobrang solid talaga ng Israel. 'Di ba? Kasi kahit na pagtulungan siya ng mga kalabang bansa, wala. Mahihirapan talaga sila. Isipin nyo yan, Israel versus sobrang daming bansa. Bakit hindi pa rin nila kayang Yan lang yan eh. Rin ang may pinakaarmadong naval fleet sa mundo. Idagdag mo pa riyan ang experience nito pagdating sa aktual na gera. Ang kapasidad ng US na mag-mobilize ng gamit, tauhan, armas, bala at overall resources ay hindi mapapantayan ng China. Dahil sa logistics pa lang ay ilang beses nang nakitang hirap ang China maging sa mga military exercises nito. Kaya dagdag pa nila, nakakainin ng US ng buhay ang China sa isang matagalan at malakihang labanan sa karagatan. Diba? Pagdating naman sa kalidad at experience ng mga tauhan at liderato, hindi matatawaran di umano ang karanasan ng US Navy sa larangang ito. Bagamat moderno ang mga gamit ng China at mas marami itong barko, ang pinakamabisang armas pa rin ayon sa mga eksperto ay ang stratehiya sa battlefield at karanasan sa aktual na bakbakan. Kung saan kulang pa rin ang China. At bagamat bahagyang tapos ang gusto ng mga Filipino pro-China dito sa atin, huwag nating anuhin yung China. Dapat doon tayo, 'di ba? Dapat i-chapwera natin yung US para hindi daw tayo anuhin ng China. Kahit anong gawin natin, wala ginto ang paningin ng China sa West Philippines nating mahal men. 'Di ba? So sobrang labo ng mga sinasabi nyo dyan. lumiit ang military budget ng US nito mga nakaraang taon, inaasahan naman nilang ito ay muling lalaki sa pagbabalik ni Donald Trump at sa forecast na lalong paglakas ng US economy sa mga darating na taon. Kaya hindi nakapagtatakang marami ring bagong gamit ang ilalabas ng US Navy sa mga darating na buwan o taon.
Sa larangan naman ng lakas himpapawid ayon sa mga military analyst na nagpapatakbo ng isang kilalang Air and Space magazine, bagamat malaki ang iniunlad ng Chinese Air Force pagdating sa mga bagong eroplano at kagamitan, ay malayo pa rin ito sa US at marami pa Agree. silang kakaining bigas upang ito ay mahimutan. Base sa kanilang Oh, 'di ba? Marami pa silang kakaining bigas. datos, mas marami pa ring advanced fighter jets, bombers at special mission aircrafts ang US na may mas malawak na global refueling system na ilang taon ang subok at mahalaga sa isang malawakang gera. Samantalang malaki di umano ang kakulangan ng China sa aspetong ito. Idagdag mo pa riyan Diba? ang 11 nilang nuclear-powered aircraft carriers at 800 na foreign military bases na mas lalong magbibigay sa kanila Grabe, 800 foreign military bases. Kita nyo, pinapalibutan. Diyan sila diyan sila parang nadudumina or diyan sila naiisahan ng Amerika. 'Di ba? Ang tingin nila kaya na nila makipagsabayan sa Amerika pero men, kung usapang strategy lang, wala pa, hilaw pa. ng bentahe sa isang malakihang labanan. Ang command structure ng US Air Force at US military sa kabuuan ay mas eksperyensyado sa gera at pagdating sa manpower ay wala di umunong binatbat ang China na mas maraming tauhan subalit kulang sa actual na battle experience. 70 years ago pa di umano ang huling gerang sinalihan ng China kung saan pinulbos di umano ang kanilang tropahan sa Korean War, dagdag pa ng mga taong hindi believe sa China. Ngunit hindi lamang China at US May yung video ni-react natin na nagpadala sila dun sa saan ba 'yon? Sa North Korea ba 'yon or sa Russia? Tapos yung mga sundalo nila nagrereklamo na pinapalakad lang ng ilang kilometro eh. ang nagpapaigting ng kanilang puwersa sa kasalukuyan dahil ang matagal nang nananahimik na Japanese military ay pinapalakas din ang kanilang puwersa militar. Sa katunayan ay inaprubahan ng Japanese cabinet ang pinakamalaking defense budget sa kasaysayan ng Japan Hala. na 8.7 trillion yen o 55.13 billion dollars bilang bahagi 'Di ba? Buti pa yung Japan. Wala na. Pinupunduhan na nila yung depensa nila. Samantalang dito sa atin, wala, medyo tagilid pa tayo kasi syempre yung budget natin parang yun or ika-cut pa or whatsoever. Sana talaga pondohan ng malaki yung defense natin, Tapos yung isa pang yung immortal na sinabi niya pa na parang country first daw. So may paano pa na kaya na ba nating labanan yung China tapos country first daw. So hindi natin maintindihan kasi kung ako yung papipiliin, kung totoong country first yung gusto mo, of course need nating magpalakas talaga ngayon or need nating tindigan yung WPS. Kasi kapag sige, isuko muna natin yung WPS sa China. Tapos saka na tayo lalaban kapag kaya na natin. Huli na yun. Baka magaya sa Sabah yun na parang wala, mas lalong hindi na natin makukuha yun. 'Di ba? Mas mabuting ngayon pa lang, wag nating ipahawak yung WPS na yan. Tindigan natin, tapos at the same time, magpapalakas tayo. Ganun. ng Japan Defense Build-Up Program at ito ay kanilang dadagdagan taon-taon hanggang 2030 upang lalong palakasin ang kanilang puwersa militar dahil sa banta ng China at North Korea. Sana all Patunay Japan. lamang na seryoso talaga ang Japan at hindi ito magpapatalo sa China dahil sa unang beses sa kanilang kasaysayan ay umabot o lumampas pa ng 8 trillion yen ang kanilang defense budget. Gagamitin di umano ng Japan ang pera sa paggawa ng mas malalakas na surface-to-air missiles, anti-ship missiles, submarine-launched guided missiles, at high-velocity missiles para sa depensa ng kanilang mga isla, maging ang mga makabagong hypersonic missile na kayang umabot ng mahabang distansya bilang bahagi ng kanilang offensive strategy laban sa sinumang external threat na nasa malayong lugar. Patatandaan matagal na rin pinagbawal sa Japan ang paggawa ng mga armas panggera bilang tugon sa kanilang mapait na kasaysayan ng war crimes noong World War II. Yan din. Ito yun din yung ito yung some kind tawag dyan, reasons ng iba kung bakit parang minamalit nila yung Japan kasi yun nga daw parang binan sila or pinagbabawalan sila, pero I think iba na kasi yung iba na yung sitwasyon ngayon so sobrang dami nang nagbago. Ngunit binali nila ito sa pag-usbong ng banta mula China at North Korea. Bukod sa local production ng armas, papaigtingin rin ng Japan ang pagbili nila ng eroplano mula Amerika, mga Joint Strike Missile at mga unmanned aerial vehicle bilang bahagi ng kanilang domestic at overseas strike force. Plano rin nilang gumawa at magpalipad ng makabagong military satellites upang paigtingin ang kanilang defense at strike capabilities sa mas malawak na rehiyon. Nakikipagtulungan na rin ang Japan sa ibang bansa tulad ng UK, Spain at Italy upang mag-manufacture ng makabagong unmanned warships at ang kanilang 6th generation stealth fighter jets project kasama ang UK at France. Na ayon sa mga eksperto, sobrang high-tech na talaga ngayon puro unmanned na yung mga biruin mo pati mga ships pwede na ring unmanned, drones unmanned, grabe. Baka kalaunan yan mga soldier unmanned na. Soldier nga, di ba? Tapos unmanned ang labo. Tsak na hahamon sa mga makabagong eroplano na inilabas ng China. Sa mahabang panahon ay tila tinalikuran ng Japan ng digmaan dahil sa mapait kanilang naging karanasan at sa mga kasalanan nilang nagawa noong World War II. Subalit sa pag-usbong ng China at North Korea ayon sa mga eksperto ay kinailangan ng kumilos ng Japan, kung hindi ay lalamunin sila ng buhay ng dalawang bansang ito.
Tama Bukod sa naman. pag-aarma, ay mas pinatibay pa nila ang pakikipag-partner sa US sa pagpayag nila na manatili pa sa Japan ang 120 military bases ng US at upang mas lalong mapalakas 120? Grabe. ang kanilang alyansa sa Asia, ay kinalimutan ng South Korea at Japan ang kanilang nakaraan upang bumuo ng military partnership na hahamon sa China at North Korea sa Asia. At marami ang natutuwa sa partnership na ito, lalo na yung mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas na patuloy pa ring may girian sa China sa mga Diba? isla na inaangkin ng mas malaki at higanting bansa na pasok naman sa baluarte ng Pilipinas. Kaya sana nga ay patuloy ang paglakas ng Japan at patuloy ang paglakas ng alyansa nila ng South Korea at US nang sa ganon Yun. ay may papalag sa paghahari-harian ng China sa Asia at sa buong mundo. Kung So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay Mr. Good Vibes Shorts. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. I-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Isa-isa nang naglalagasan yung mga generals nila. Well, siguro kung ako generals nila tapos hindi ko na maintindihan yung mga pinaglalaban nila, ganun din yung gagawin ko, ano? Kasi mahirap na, madamay pa tayo. Ang kawawa lang dun, baka chinugi na yung mga yun. Well, siguro baka consequences na rin yun kasi baka, may mga nagawa din silang mga kasalanan or whatsoever, diba? Pero ano pang inaasahan natin sa bansang yan? Diba? Para sa kapangyarihan, wala, willing talaga nilang gawin lahat, ano. Abot naman dun sa Japan, na parang medyo nagpapalakas na sila. Maiintindihan ko rin yung part nila na yun, ha. Kasi kahit sabihin pa natin na nangako yung Japan na hindi na nga sila samkain magpapalakas dahil nga sa kasalanan nila ng World War II. Yun, iba na kasi yung usapan ngayon, eh. Kasi biruin mo, yung mga bansa na mga kamag-anak, kapitbahay mong bansa, nagpapalakas na rin sila. Tapos nakakatanggap ka na rin ng mga some kind threats. So, ang dapat talagang dyan, wala tayong magagawa kundi suportahan din natin yung Japan or hindi din natin masisisi yung Japan kung bakit nagpapalakas sila, di ba? Kasi bukod sa nangako sila na hindi na nga sila makikipag or magpapalakas, pwede din kasing isipin nila na baka gaganti sa amin yung mga biktima namin yung nung WW2. 'Di ba? Well, good thing na lang din sa atin kasi syempre Philippines is naman tayo, kahit na masaklap din yung pinagdaanan natin sa Japan is naman, alyansa naman na natin sila ngayon. Gaya ng kita nyo yung ginawa ng South Korea at Japan. Parang nag-merge sila or nagkampi na lang sila kasi syempre bukod sa kakampi yung Japan at yung Amerika is yung South Korea kasi kalaban niya yung North Korea, which is yung North Korea ngayon nagpapalakas din, and syempre grabe din yung banta na nakukuha ng South Korea mula sa North Korea. So parang lang din yon, parang win-win situation nila yon, or parang pwedeng din yon, magkaroon ng, or hindi nga siya pwedeng tawaging quits, eh. Siguro na lang, iniwan na lang yung nakaraan sa that year or that generation, that decade. Tapos itong generation kasi natin ngayon, bago na to, eh. So wala na nga, or hindi na nga natin alam kung meron pa bang mga natitirang mga soldier yung WW2 na nasa Japan ngayon, 'di ba? Kasi baka deads na rin sila or chugi na rin sila. So sa ngayon, ang need lang talaga nating isipin is more on survival, especially ngayon na yung China, yung North Korea, nagpapalakas na nga sila, Tapos, syempre tayo, Philippines, is parang makikinabang din naman tayo sa alyansa natin between in Japan, America, South Korea, or whatsoever. Kasi malaking tulong din sa atin yan. 'Di ba? Makakatulong din yan if ever time will come na yung China is bigla talaga silang madimonyo. 'Di ba? Kahit papaano may mga bansa na tutulong at susuporta sa atin. So, yun lang naman. Buti na lang talaga friend tayo ng Japan, kasi kahit papaano meron na rin silang some kind experience, 'di ba? So I think makakatulong din sa atin 'yon. Tapos grabe yung yung mga bases ng ng Amerika sa kanila 120. Tapos sa atin, ilan ba sa atin dito yung Amerika? Grabe. Tapos kung usapang naman yung uungusan ng China, yung Amerika, sobrang labo kasi wala pa, magbi-build pa lang ng isa yung China, wala na, meron ng 1 million or meron ng 1 million, sobrang dami nun. Meron ng mga 25 or
50, 100 yung Amerika. So wala, hindi talaga nila mauungusan yung Amerika sa ano pagka-advance ano. Siguro sa quantity makukuha nila yung ibang aspects, pero sa overall sobrang labo. Hindi nila mahihigitan yung ano men, yung Amerika. Typhoon missile nga lang iniiyak ka nila eh. 'Di ba? Sobrang ano nga sila eh, sobrang naalarma nga sila eh nung sinabi na, ay itong Pilipinas na to. Sinabi nila na after ng exercise, i-withdraw nila yung Typhoon missile pero hindi ginawa. Tapos ngayon, ipi-permanent pa pala nila. O iniiyak ka ng China yon. Tapos nung marinig nila yung balita na, oh grabe yung Pilipinas. Binabalak pa nilang bilhin yung ano, yung Typhoon missile. O edi, mas lalong iniiyak ka nila. 'Di ba? So, paano mo masasabing sobrang lakas nyo kung isang Typhoon missile nga lang, iniiyakan nyo na. So, doon na lang. Bahala na. Kayo na bahalang umusga doon. Ano. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Mr. Good Vibe Shorts, subscribe nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC, out.